Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang lahat ng maiisog! Mabuhay ang lahat ng mga palanggang Maharlikans! Maraming salamat muli dahil ditong sa gabing ito ay nagsama-sama tayo. Dudugtungan ko lang po ang mga sinabi ng ating speakers. Katulad ni Attorney Glenn Chong and spokes Harry Roque. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula tayong mag-expose 2022 dahil sa ating mga puting ahas! Mabuhay ang lahat ng mga puting ahas! At dahil sa mga puting ahas na yon, nalaman ninyo kung ano ang mga kasamaan na ginagawa ng Araneta Marcos Romualdez at ang kanilang mga kasabwat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Unang-una po, yung smuggling na binanggit ni Spokes Roque. Actually, mga kababayan, halos lahat ng in-expose ko sa inyo, nandito po yan sa Kingmaker Book ng dating Executive Secretary ni Marcos Jr. Kaya nung nirelease ang book ni Attorney Vic Rodriguez, ay napatunayan ng taong bayan na si Maharlika ay hindi nagkakatahang isip, kundi ang lahat ng mga in-expose natin, hindi man lahat, ang karamihan ay nandito po sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, ang smuggling na isa sa una kong laban, na ang kasabwat dito, hindi kasabwat, kundi ang mastermind, walang iba kundi ang bangag na presidente, si Marcos Jr., ang kanyang asawang si Liza Ahas, ang kanyang pinsan na si Tambaluslos na sangkot sa bribery, at ito ay nakalagay din po sa librong ito ni Attorney Vic Rodriguez. Pero mga kababayan, ang pinakamasakit sa lahat na ginawa ng gobyerno ni Marcos Jr. ay ang pagkidnap sa mga minor de edad sa Turkey. Ginamit ni Marcos Jr., lalong-lalo na ni Liza Araneta Marcos, ang kapangyarihan ng gobyerno para makipagsabwatan sa kanilang kaibigan o kasabwat sa mga iligal na negosyo, para mandukot ng mga kaawa-awang mga bata, actually 2 bata, mula sa Turkey, na ito lamang ay domestic problem ng mag-partner. Pero pinanghimasukan ni Liza Araneta Marcos at nakipagsabwatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa DOJ, sa DFA, sa lahat ng ahensya ng gobyerno na pwede niyang kasabwatin para maisakatuparan niya ang pandurukot sa mga kabataan o sa 2 bata sa Turkey. At hanggang ngayon po, ang ina ng mga bata na tinatawag kong distressed mother ay natatakot sa kanyang buhay dahil katulad ko, katulad ni Attorney Glenn, katulad ng mga nakikipaglaban na maiisog, kami po ay gustong gurgurin ng bangag na gobyernong ito dahil hindi po nila kayang tanggapin na ang taong bayan ay gising na sa kanilang mga kawalang iyaan. Liza Marcos, kidnapper! Yes! Liza Marcos, Kidnapper! Liza Marcos, Kidnapper! Yon, mga kababayan, talaga naman, akalain mo, isang ina na dapat ay puprotekta sa kanyang mga sinakupan. Bilang isang First Lady, sana naprotektahan ang ating mga kabataan dahil sila po ay nangako na kayo ay ibangon, pero imbes na ibangon, ay nilubog nila ang Pilipinas, at hindi lang yon, nandukot pa ng mga bata. Wala pong inang matino na gagawa ng pangingidnap gamit ang puwersa ng gobyerno. Kaya dapat na po talagang mawakasan na ito. Alam ko, excited na kayo sa ating Pulburon movie. Yeah. Nakakalungkot. Yeah, nakakalungkot ang mga ginagawa nila. Sobra na ang kanilang paggigipit sa ating lahat. Kaya panahon na para humusga ang taong bayan.
Panahon na po na kailangan manindigan kayo, lumabas kayo, yung mga nanonood sa atin sa X, YouTube, Facebook, mga palangga, I'm here. Kasama ang mga matatapang, Spokes Roque, Attorney Nedo, and Attorney Glenn Chong at lahat ng mga palangga ko. Hindi po kami magpapagurgor, hindi po tayo magpapagurgor sa bangag na presidente at sa mga ahas na nakapaligid sa kanila dahil ngayong araw, tayo ang gugurgor sa kanila. Sobra na! Alis na! Kaya naman, mga palangga, Alis na! alis na. Kaya naman, hindi ko na patatagalin dahil ito ay pinaka-importanting tao na sinuportahan natin. Ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte na kasama natin sa ating laban. Makakasama po natin siya ngayong gabi. Actually, nandiyan siya. Mayor! Chika lang. Anyway, mga kababayan, gusto kong pasalamatan si Pangulong Duterte sa kanyang pakikipaglaban at pagiging boses natin, even though na sana po ay retired na siya, nag-e-enjoy na lang siya sa kanyang buhay, pero dahil hindi niya kayang makita na kayo ay ginigipit, lalo ng mga KOJC members at ang mga Pilipino na hindi na kayang bumili ng masustansyang pagkain at lahat ng klaseng uri ng korupsyon ng Bangag Junior na ito, kasama natin ang pinakamamahal na Presidente Duterte. Kaya naman, eto na siya. Sa mga maisog Maharlika, Los Angeles, California. Kumusta kayo? At may pinaglalaban kayo para sa kabutihan ng ating bayan. We do not go for destroying the government. We are for the present government, but we would like the government to hear yung hinakit na ng mga tao and the suffering and the hunger that the government should at this time matutukan nila. I don't know how. I do not pretend to know kung alam ko rin, dumaan rin ako dyan. So, ang akin lang is just a gentle reminder to the present administration and of course to the maisog keep on harping to government and the Republic of the Philippines to do more. To do more kasi that's their duty. Kailangan talaga para sila yung nasa pwesto. So, kulang at dagdagan pa ninyo. At kami naman ditong sambayan ng Pilipino, tutulong rin sa inyo. Just make sure that you do not abuse the power and you are really for the people. And we are with you, the government of the Republic of the Philippines, including President Marcos. Salamat po. Salamat, Pangulong Duterte! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Grabe, talagang nakaka-touch ang mensahe sa atin ng Pangulo. Do more! Kaya naman nandito tayo ngayon to do more with do more. Yeah, I know, excited na kayo sa ating video. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko kayong pasabikin muna. Gusto ko po kayo lahat ay maging kabahagi nitong susunod na awit. Lahat po, please, itaas natin ang ating mga flaglets. At kailangan dito ay umindak kayong lahat. Wala pong mali-left out sa ating hanay, sa ating grupo. Lahat po tayo ay pamilyang mga maiisog.